check. Sound check. Sound. Sound check. Sound. Good morning, everyone. Our Mass intentions for today, August 19. Thanksgiving for the gift of life of Renato Magno Jr., Jenny Pia Hilyoagan, Sister Mariby Cervantes, Sister Ana Marie Saim, Mary Therese Carmeli Pamatian. For the intentions of the Mensa Domini Associates, for successful bar exam of Mary Louise Señores, for the guidance of the Holy Spirit to Benjamin de Jose Candari and Ella Leslie Lakbani Sindap to take Civil Service Board exam. For the grace of healing and fast recovery of Los Dolores Botron, Benji Eliado, so
Magsiawit kayo at siya'y ipatangan magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, Sa Diyos na sanyo'y lumikha, puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Kasama ng ating mga panalangin, ang pasasalamat ng Pamilya Encarnacion at pasasalamat ni Melanie Legaspi at para din sa katahimikan ng mga kaluluwa nila Manuel Legaspi at Lorna Legaspi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Naluluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos, ang iyong espiritong sa aming kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Aromeo, na sinamba dito sa lupain inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos na siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Aromeo
ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Muling nangusap si Josue sa bayan. Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya ay isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, hindi po bali, basta sa Panginoon kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, ang Panginoon, ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Shechem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato. Itinayo sa ilalim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang aking saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos ko, aking kapalaray manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuan ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. O Diyos ko, aking kapalaray manahin ang iyong buhay.
Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, Huwag hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, O Panginoon. Panginoong Hesukristo. Dahil daw po buwan ng wika ngayon, kaya kailangan din nating magmisa ng Pilipino o ng Tagalog upang malasap din natin kung paano magdiwang ng banal na misa sa Filipino. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating Ebanghelyo, ipinakita sa atin kung paano lumapit yung mga bata sa kay Jesus. Ngunit sila'y hinadlangan. Sila'y pinagsalitaan ng mga alagad ng Panginoon. Sila'y pinagbawalang lumapit sa kay Jesus. Ngunit ito namang si Jesus ay buong pusong tinanggap ang mga bata. Sinabi niya, hayaan ninyong lumapit sila sa akin. Huwag niyo silang hadlangan upang lumapit sa akin. Mga kapatid, ito yung puso ng Diyos. Ito yung totoong si Jesus. Ito yung Diyos na bukas ang kaniyang puso at ang kanyang buong pagkatao upang tumanggap. Ang Diyos na palaging bukas kahit sino pa man ang lumapit. Ngunit mas nahahabag ang Diyos at bukas ang kaniyang puso sa mga bata upang lumapit at humingi ng kaniyang kalinga, humingi ng kanyang pagbabasbas. At paano natin maihahambing ang ating ebanghelyo sa ating unang pagbasa? I think it's just a simple word there. Ang ating Panginoon ay nagpapaalala kay Josue na ayaw niya ng pusong hati. The heart that is so divided. Ang pusong hati. Minsan masasabi natin sa salitang Tagalog, ang pusong salawahan. Ang pusong hindi tapat. Kaya ang Diyos nagpapaalala kay Josue, kailangan ko ang Israel ay mayroong pusong buo para sa akin. Kailangan ko ang Israel ay mayroong pusong nararapat para lang sa akin. At ang loob nito ay ako. Ang pintig nito ay ang pintig ng pagmamahal at katapatan para sa akin. At ito yung hamon sa atin ng Ebanghelyo, mga kapatid, kung bakit hinayaan ni Jesus na lumapit ang mga bata. Kasi nga, ibang-iba ang puso ng mga bata. Ang puso ng mga bata ay hindi salawahan. Ang puso ng mga bata ay hindi hati. Ang puso ng mga bata ay buong buo, tapat, at may pananalig. Kaya ginamit ni Jesus itong simbolo ng mga bata upang ipapaalala sa atin, kailangan natin may pusong katulad ng mga bata. Pusong tapat, pusong may pananalig, pusong buong buo. Katatapos ng hunang retreat naming mga kaparian, at ipinapaalala din sa amin na kailangan naming bumalik upang tingnan kung ano kami sa harap ng Diyos.
balikan ang lahat. At ang isang panibagong pagbabalik ay ang makita ang sariling katulad ng isang bata na lumalapit sa Ama, lumalapit sa Diyos. Katulad ng isang batang bukas upang makaniig ang Diyos. Katulad ng isang batang bukas upang makasama, upang makagawa ng panibagong alaala kasama ang Diyos. Ito ay pakikipagniig. This is a relationship that we need to tend as a child towards God, towards our Father. Ito rin siguro ang hamon sa atin mga kapatid. Sa maraming mga pagkakataon, sinasabi natin sa sarili natin, kailangan kong maging tapat sa Diyos. Kailangan kong maging mabuti para sa Diyos. Kailangan kong ang Diyos lang ang lahat para sa akin. Pero tao lang din ho tayo. May mga pagkakataon din na minsan nagiging salawahan ang ating mga puso. Nagiging hati ang ating mga puso. Minsan hindi nakatutok lahat sa Diyos. Minsan hindi nakatingin lahat ng puso natin sa Diyos. Kapag dumaan ang mga magagandang bagay na minsan nakakakauha ng ating mga pansin, ayun, doon na tayo nakatutok. Doon na nabaling ang lahat ng buhay natin. At minsan nakakalimutan natin, katulad ng bayan ng Israel, na ang Diyos pala ang kabuuan at ang tutok ng ating buhay. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, tayo ba ay may pusong katulad ng mga bata na bukas at may pananalig at may katapatan, pusong buong buo, pusong binibigay ang lahat dahil alam niyang sa Diyos ang lahat para sa Kanya. O baka naman ho, katulad tayo ng mga apostoles sa ating ebanghelyo, katulad tayo ng mga alagad ng Panginoon, na tayo ang dahilan upang hadlangan ng iba upang lumapit sa kay Jesus. May mga pagkakataon din sa buhay natin na nagiging hadlang din tayo sa iba upang lumapit at ibigay ang kanilang mga puso sa kay Jesus. Baka ho naging pabigat din tayo sa kanilang pagniniig sa kay Jesus. Sa paglapit upang maranasan ang dalisay na pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, hindi ho eksklusibo ang puso ng Diyos. The heart of God is inclusive. He receives everybody. Kaya kapag naranasan na natin sa buhay natin na tayo'y tinanggap, tayo'y minahal, tayo'y binigyan pansin ng Diyos, huwag naman sana tayo maging abusador sa lahat ng bagay at sasabihin natin, para lang sa akin yan. Ako lang ang may karapatang tumanggap ng pagmamahal ng Diyos. Ako lang ang karapatang lumapit sa Kanya. That's another way of being a hindrance to one another. Let us invite each other. Tulungan natin ang bawat isang lumapit upang maranasan ang pag-ibig ng Diyos, ang pagbabasbas ng Diyos, makaniig ang puso ni Jesus. Naway tulungan tayo ng mahal na Ina na atin ang pinagdiriwang ang kaniyang paggunita sa araw na ito, sa araw ng Sabado. Ang pusong tapat ni Maria, ang pusong umaakay sa iba upang maranasan ng Diyos. Naway tulungan niya tayong bumaling ang lahat sa kaniyang anak at maging totoo at tapat sa ating pagmamahal sa Panginoon. Naway katulad ng mga bata, patuloy tayong lumapit, patuloy tayong yumakap
at patuloy tayong maging bukas para sa Diyos, para kay Jesus. Amen. Mga kapatid, lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating idulog, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasaan nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan, naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang mga pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway pagpalain ng kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Sa katahimikan, idulog din natin sa Panginoon ang ating personal na mga panalangin at mga intensyon at ating alalahain ang mga taong ating pinagkalooban ng ating panalangin sa misang ito. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging pagkain, para maging inuming nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka kung may kapal ngayon at kailanman.
Mandalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang mahihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para sa aming buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana sa kaitaasan. Pinagpalang Palang na parito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya ay dumating, hanggang sa siya ay dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Marvin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo na rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kaniyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mga butil natin
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdudulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isa po